once again, maraming salamat po na dito we will prepare ourselves indeed to study His doctrine. So I will just remind you it is very important doctrine ng perseverance of the saints kasi meron tayong comfort from this doctrine, encouragement in our Christian life to continue to strive for our faithfulness to God. So, popular sa atin yung allegorical na libro na sinulat ng Puritan na si John Bunyan. Ang titulo nito ay Pilgrim's Progress. Meron nitong salin sa ating wika, si Pastor Romy Endaya. Pwede ninyong i-avail yung Pilgrim's Progress. So, maraming mga magagandang eksena sa aklat na ito at isa siguro sa mga popular sa atin ay yung conversion ng karakter na si Christian, na siya ay binigyan ng direksyon ng karakter na si Evangelist na pumunta sa Wicket Gate. Doon nakita niya yung burol habang siya naglalakbay, nahulog yung kanyang burden dahil natagpuan niya yung cross ng Panginoong Jesucristo sa maliit na burol. Talagang mahalaga yung pangyayari na iyon sa aklat ng Pilgrim's Progress. Subalit katulad ng ating nalalaman, hindi natapos sa conversion ni Christian yung kwento ng aklat. Nagpatuloy siya sa paglalakbay kahit sa kabila ng maraming mga pagsubok. Nakalaban niya si Apollyon, napunta siya sa Dowling Castle, nakalaban niya si Giant Despair and many others. At yung wakas ng aklat, alam natin ay nakapunta siya sa Celestial City. Kasi napakahalaga talaga ng katotohanan sa atin bilang mga Kristiyano na yung biyaya ng ating kaligtasan ay iingatan tayo ng sa wakas para makamit natin yung kaganapan ng ating salvation. Ating kalimutan iyan, ating alalahanin sa review ng doctrine na ating tatalakayin this morning at makasumpong tayo ng kaaliwan sa katotohanan ito, makasumpong tayo ng encouragement upang mapanatili tayo sa pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, sa kabila ng iba't ibang mga paghihirap na ating kakaharapin, because we have this assurance that we will receive the fullness of our salvation in the presence of God sa new heaven. So, yung doctrine ng perseverance of the saints, alam po ang tinalakay na ito sa inyo bilang lokal na iglesia. Ito'y nagtuturo sa atin na bahagi ng biyaya ng kaligtasan na bilang mga Kristiyano tayo maiingatan ng Diyos in the condition of salvation until the end. So, yan yung buod ng doktrina na ito. Taglay ito ng bawat mananampalataya. Walang tunay na Kristiyano na hindi magpe-persevere until the end. Kasi bahagi ito ng mga blessings ng salvation. Paano blessings ng salvation, ng regeneration, justification, adoption. Bahagi ng mga biyaya ng kaligtasan, yung perseverance. Kaya taglay ito ng bawat mananampalataya. At dahil nakasalig yung kaligtasan sa biyaya ng Diyos, alam po natin na talagang may ingatan talaga tayo hanggang wakas. Kasi makapangyarihan yung Diyos, makapangyarihan yung kanyang biyaya. May biyaya ang Diyos, hindi lamang para sagutin yung ating pangangailangan sa kaligtasan from eternity, because there is the blessing ng unconditional election. Meron din blessing yung kaligtasan, biyaya ng Diyos sa history, kasi nangyari yung cross ng Panginoong Jesucristo to secure our salvation. Meron din biyaya yung Diyos sa kaligtasan talaga para ingatan tayo hanggang wakas at makamit natin yung consummation ng salvation that we experience as believers. Kaya ang doktrina na ito ay nagtatanggi sa maling pagtuturo na nawawala yung kaligtasan. Kasi yan sa tinatanggi ng doctrine of perseverance of the saints. May ibang naniniwala nawawala yung kaligtasan dahil sa matinding kasalanan. May ibang naniniwala na nawawala yung kaligtasan dahil tumalikod sa pananampalataya.
Kapag ang paniniwala ng isang Kristiyano, ng isang iglesia ay hindi talaga nakabatay sa biyaya, mauwi siya sa ganitong maling pagtuturo na nawawala yung kaligtasan. Kaya dahil lang sa biyaya, yung kaligtasan, tinuturo ng doctrines of grace, we are assured that we will be kept by God until the end. Because there is this perseverance of the saints, there is the preservation of God for His people. At yun din, itong doctrine ng perseverance of the saints ay itinatanggi yung hindi sapat na paglalarawan para sa kaligtasan. Marahil pamilyar kayo sa mga nagsasabi na yung kaligtasan ay hindi nawawala. May ganyang katotohanan yung kaligtasan, pero hindi iyan sapat na buod para sa kaligtasan. Dahil yung ganyang uri ng paniniwala ay nagbubunga ng mababaw ang pagkaunawa sa kaligtasan. At the same time, pag-angkin sa kaligtasan, sa kabila na yung buhay ay taliwas sa pinapahayag ng pananampalataya. Hindi, naka-encounter na siguro kayo ng tao na sasabihin, huwag kong alalahanin kahit nasa bisyo ko, kahit nasa sistema ko ng mundo, kasi I pray the prayer. May card akong sinulatan na I receive Jesus Christ. So sa ganyang uri ng pundasyon na uwi, yung pagbibigay ng buod sa kaligtasan na ito'y hindi nawawala yung kaligtasan. Yan yung buod nila for this great salvation. Again, what is the description of this salvation na hindi nawawala? Ang tinuturo sa atin ng Biblia na persevere until the end, yung mga banal. So that's the description ng biyaya ng Diyos sa atin, ang kaligtasan na hindi nawawala. Pinapanatili tayo sa pagtatsaga sa pananampalataya hanggang wakas. Kaya yung ganyang hindi sapat na paglalarawan para sa kaligtasan, ay nagdadala ng maling katiyakan ng salvation sa marami at pagmamalabis sa sinasabing biyaya ng Diyos dahil sa pananatili sa kasalanan. Yan yung mga pagkakamali na tinatanggi ng doktrina ng perseverance of the saints. Ngayon, ano yung tamang pagkaunawa sa doktrinang ito na sinasabi sa atin ng Biblia? Ang una, sinasabi ng doktrina ng perseverance of the saints na pinapanatili ng Trinidad na Diyos ang mga biyaya ng kaligtasan sa mga mananampalataya. Yan yung tinuturo ng Biblia. Muli, according to this doctrine of perseverance of the saints, pinapanatili ng Trinidad na Diyos ang mga biyaya ng kaligtasan sa mga mananampalataya. Yan yung katotohanan na sinasabi sa atin ng Biblia. Kasi yung tatlong persona ng banal na Trinidad, pinapakita sa atin yung gawain nila para sa kaligtasan. Meron talaga itong katiyakan hanggang sa wakas. For example, yung ginawa ng katangian ng first person ng Trinity, yung God the Father, yung layunin ng Diyos Ama, at yung kapangyarihan ng Diyos Ama, nagpapakita sa atin, meron talagang katiyakan hanggang sa wakas yung kaligtasan. Marami tayong mga talata na pwedeng tingnan, pero bilang buod, pamilyar tayo dito sa Romans chapter 8, verse 28 to 30, yung passage about the golden chain ng salvation. At dun sa latter part ng Romans chapter 8, pinakita sa atin yung mga threats sa salvation. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi yan makakapanaig sa pag-ibig ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Yung mga banta sa ating kaligtasan ay hindi makapag-iiwalay sa mga mananampalataya mula sa Diyos na umibig sa kanila from eternity. There is that electing love of God the Father na kung saan yung mga hinirang hindi mawawala dun sa pag-ibig ng Diyos Ama. At yun din yung layunin ng Diyos sa pagtubos. Yung pinakita sa atin from that golden chain ng salvation that start from eternity past, predestination, election, nag-conclude sa glorification. Yung plano ng Diyos, tiyak yung matutupad sa glorification ng kanyang mga iniligtas. Gayon din yung sinabing pagtuturo
ng Panginoong Jesucristo mismo sa John chapter 10. Alam natin yung Bread of Life Discourse. Kung bubuksan ninyo yung mga Biblia, mababasa natin sa John chapter 10. I will just read yung details ng verses 27 up to verse 29. Ito po yung ating mababasa, verse 27 to 29. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. So yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. There is that power of God the Father. At walang anumang kapangyarihan ng banta na makakaagaw sa sinuman na mga nasa kamay ng Diyos Ama. Ang ganda ng figure na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talata na ating binasa, kasi meron tayong dalawang kamay. Ginamit niya yung isa sa kamay niya at kamay ng Diyos Ama. Hawak tayo ng Diyos. Sino makakaagaw sa atin? Wala makakapag-alis ng kaligtasan ng mga kabilang sa bayan ng Diyos, dahil walang sino man ang mas higit sa Diyos. Kaya kung mawawala ang sino man sa mga itinalaga ng Diyos sa kanyang walang hanggang layunin, His plan of salvation ay nagpapahiwatig ito ng kabiguan ng plano ng Diyos, at iyan ay hindi maaari. Kaya sa pagtingin pa lang natin sa katangian at ginawa ng Diyos Ama, nagpapaunawa ito sa atin ng biyaya ng kaligtasan na mananatili sa atin hanggang wakas. Makapangyarihan yung Diyos Ama at yung kanyang plano, tiyak na magkakaroon ng kaganapan. The plan of salvation will be consummated, but not only the first person ng Trinity. Tingnan naman natin yung gawain ng Diyos Anak, yung kanyang atoning work mismo. Basahin natin Titus chapter 2 verse 14. Pinapakita sa atin yung event, yung redemptive event na ito. Sa history ay mayroong epekto, mayroong masusukat talaga na bisa. Ano yung bisa na sinasabi dito sa ating talata? Basahin natin yung Titus 2:14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mga mabubuting gawa. So pansinin niyo po, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay hindi patay na gawain, kundi mabisang gawain. At isa po sa mga malinaw na epekto ng cross of salvation sa atin after our redemption sa ating kasalanan, purification natin o good works. Kaya mula sa kaligtasan, may blessing ng sanctification. So merong masusukat na bisa. Yung cross ng Panginoong Jesucristo, kaya epektibo yung atoning work ng Panginoong Jesus, na kung sino man yung kanyang tinubos, ay meron po talagang effectivity na unfailing. Yan yung makikita natin. There are these categories upang masukat yung bisa ng krus ng Panginoong Jesucristo. But another thing, kung bakit tiyak yung kaligtasan ng mga mananampalataya, even looking to the person of God the Son and His works of salvation, kasi yung kanyang cross, in its secondary aspect ay winasak yung gawa ng kaaway. Yung kalaban mismo, talunan, because winasak ng cross na Jesucristo yung kanyang redemption, yung work ng devil. Isa sa mga malinaw ng talata sa ating 1 John chapter 3 verse 8. Pansinin niyo itong detalye na isinulat ni Apostle John. 1 John chapter 3 verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ng Diablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yung krus ng Panginoong Jesucristo, winasak yung gawa ng Diablo.
defeated foe ang enemy. Kaya hindi siya mananaig sa mga tinubos ni Jesucristo at sila'y mananatili talaga hanggang wakas sa pananampalataya at maging babalak sa atin yung mga maling pagtuturo sa kasalukuyan tungkol sa krus ng Panginoong Jesucristo na inilalayo sa sentralidad ng kaligtasan. So alam natin yung prosperity messages na sinasabi ng ilang mga iglesia, ginagamit yung pangalan at yung krus ni Jesucristo. Pansinin natin yung krus ni Jesucristo, sentro ang gawa ng kaligtasan dyan. Hindi yan para payamanin yung mahirap, hindi para pagalingin yung may pisikal na kasakitan, hindi para bigyan ka ng maayos na pamilya. I mean, kaya yung gawin ng Diyos kahit sa unbelievers. May mga unbelievers maayos yung pamilya. May mga unbelievers maganda yung trabaho, may malakas at malusog na kalusugan. Kaya niyang ibigay ng Diyos sa unbelievers. What is unique blessing from the cross of the Lord Jesus Christ na hindi shared sa mga unbelievers salvation? Kaya sentro yung kaligtasan sa gawa ni Jesucristo na kung saan mali yung maraming mga pagtuturo na mga naglalakihan, mga kongregasyon sa ating panahon. At nakita natin dito from the person and work of the Son, kung mayroong sino man na pinag-alayan ng kamatayan ni Kristo, ngunit mabibigo sa kaligtasan, ito ay nagpapahiwatig ng hindi ganap na pagtubos. Yan yung konklusyon. Hindi effective yung cross ni Jesus Christ kung mayroong mawawala sa kaligtasan, and we know that is not the case. Because even from the work in the person of God the Son, makita natin yung katiyakan ng ating kaligtasan hanggang sa wakas. But last, of course, on the list, the third person of the Trinity, the Holy Spirit. Pinapakita sa atin ng Biblia na mayroong makapangyarihang pag-iingat yung Diyos sa mga mananampalataya through the ministry of the Holy Spirit para ingatan tayo hanggang wakas. Pansinin natin yung work ng Holy Spirit dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. So ano yung ina-attribute na gawain dito sa ating talata kaugnay sa banal na Espiritu? 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, at ito po yung ating mababasa. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa umagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So, pansinin ninyo kung paano yung regenerating work. Kaya tayo tumugon ng saving faith sa gospel is because of the giving of life sa atin ng Holy Spirit. Yung sanctification natin bilang believers ay patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Yung mga iniligtas ng Diyos, so to speak, ay kanyang pinapaunlad sa life ng holiness because of the present work of the Holy Spirit in our age. We are in the fullness of God's work dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And another important passage about the ministry ng Holy Spirit na magpapaunawa sa atin that because of His work, assured tayo ng preservation ng Diyos until the end. Yung sinabi sa atin na Romans chapter 8, verse 9 at verse 11, a chapter sa aklat ng Romans na dinil ni Apostle Paul, yung ministry ng Holy Spirit. I will not read, but you can see from that verses na yung pagkakaloob ng banal na Espiritu, ipinakita niya sa atin, nagbibigay sa atin ng katiyakan that we will be resurrected from the dead. We have that assurance because we received the Holy Spirit according to the Apostle Paul. And by that amazing truth ng resurrection, alam natin may ingatan tayo ng Diyos hanggang wakas until the end sa ating pananampalataya. Kaya kung paanong
iningatan ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesucristo sa kanyang gawain ng pagliligtas. Nagpakababa ang Panginoong Jesus sa kanyang first coming. And iningatan siya ng Holy Spirit at ang kapangyarihan ng Holy Spirit through the ministry ng third person, yung mga miracles na kanyang ginawa. Kung paano na-accomplish si Jesus Christ yung work ng salvation through the aid ng Holy Spirit, the same Spirit of God is working sa ating buhay. Kaya may ingatan tayo hanggang sa wakas ng pananampalataya. Kaya ang tawag sa Biblia, may mga names attributed sa Holy Spirit, Spirit of Christ. Kung paano tagumpay ang Panginoong Jesucristo in His ministry, because of the Holy Spirit. At Holy Spirit ang nag-iingat sa atin hanggang wakas as people of God. Kaya yung banal na Trinidad, talagang pinapaunawa ng Biblia na pinapanatili sa atin yung mga biyaya ng kaligtasan bilang mga mananampalataya. Kaya ito'y dapat na magbigay sa iyo ng angkop na pagbubulay-bulay ngayon sa iyong buhay pananampalataya. Ang katiyakan ba ng pagtsatsaga mo ay nasa iyong sariling pasya magagawa o nakasalig sa hindi nagkukulang na pag-iingat ng Diyos? Saan nakasalig ang pagtsatsaga mo sa pananampalataya hanggang wakas? Kung nakasalig ka sa Diyos at sa Kanyang biyaya, naririto'y napakagandang katotohanan na kung saan binibigyan tayo ng kaaliwan laban sa mga pag-aalinlangan sa ating kaligtasan. Kung ating kaligtasan at ang kaganapan nito ay nasa ating mga kamay, mawawala ito. Babagsak tayong lahat. Pero ito'y nasa kamay ng Diyos. Kaya wala tayong pag-aalinlangan sa ating kaligtasan. Kaya yan isalig ang iyong katiyakan. Katiyakan sa banal na Trinidad na mag-iingat sa atin hanggang wakas. Kaya suriin mo ang iyong sarili. Kumpiyansa ba talaga natin nakasalig sa ating Diyos? Kasi kung hindi nakasalig sa ating Diyos, mauwi yan sa ating sariling pagmamalaki. Para bang tayo yung kumpleto sa gawa ng Diyos. Panginoon, 50% sa iyo. Walang bahala sa another 50%. Uwi ka sa pagmamalaki kung hindi ka nakasalig sa Diyos ng lubusan para sa iyong kumpiyansa sa kaligtasan. At din, marahil yung mga sintomas natin ng kalungkutan sa ating buhay pananampalataya, ito yung isa sa mga pagkukulang natin. Nakasalig yung ating pananatili sa pananampalataya sa ating sariling magagawa at hindi sa makapangyarihan na banal na Trinidad. Hindi nakasalig sa Diyos, talagang mauwi ka sa mga kalungkutan sa buhay pananampalataya, sa panghihina ng kalooban dahil there are sufferings in the Christian life. But what is your assurance? Neither death, powers of this age, the devil and all his angels, and hindi ka maaagaw from the grace of salvation. Hindi ka sagot, Diyos lamang. Kaya kung nakasentro sa Diyos ang iyong katiyakan sa kaligtasan, may makakahadlang ba sa Diyos na panatilihin ka niya hanggang wakas? May makakahadlang ba sa Diyos? Ikaw ay dalhin niya sa kanyang presensya sa walang hanggan sa bagong langit, bagong lupa. Kaya mahalaga, nalalahanin natin ito sa ating buhay pananampalataya as we persevere in life of faith and holiness. Pinapanatili ng Trinidad na Diyos ang mga biyaya na kaligtasan sa mga mananampalataya. But another thing na
pinaninindigan natin as we held this doctrine ng perseverance of the saints ay yung pag-iingat ng Diyos ay napapatunayan sa pagtatyaga ng mga Kristiyano sa pananampalataya at kabanalan. Iyan yung isa pang bagay na tinuturo ng perseverance of the saints. Kaya talagang precise yung title na binigay ng mga reformers sa Doctrines of Grace. They can use preservation of God, pero ang ginamit nila, the majority of them agreed sa term perseverance of the saints. Kasi iyon yung katangian na nagpapatunay ng pag-iingat ng Diyos sa kaligtasan ng mga wakas. Ang mga subject ng salvation na sure until the end ay nagpe-persevere hanggang sa wakas. Yan yung katangian. Yung pagtitiyaga ng mga banal, yan yung mas angkop na terminolohiya para maunawaan yung buod ng kaligtasan. Kasi ito yung katangian ng kaligtasan. Paano natin masasabing hindi nawawala yung kaligtasan sa atin? Hindi dahil nag-decide ka sa past. Kundi may mga ebidensya ngayon sa iyong buhay na nagpapatuloy ka hanggang sa wakas. Because yan yung evidence ng salvation. Kaya yung mga ibinibigay na alternatibo para sa buod ng kaligtasan na hindi perseverance of the saints, nakatuon talaga sa decisionism ng decisionistic principle. Gayon din, hindi nakasalig sa Panginoong Jesucristo talaga. At sa ebidensya ng tunay na pananampalataya na walang iba kundi pagbabago, just imagine, di ba? Mga tao under deception ng decisionism. Pag tinanong mo sila, bakit sila naligtas aside sa mga examples na in-enumerate ko a while ago? Even kahit magbigay sila ng mga bagay na nakaugnay sa pananampalataya, hindi nakatuon kay Kristo. Bakit ka naligtas? Kasi nanampalataya ako. Hindi dahilan yung pananampalataya para sa ating kaligtasan. Ang dahilan ng ating pananampalataya si Kristo at ang kanyang ginawa. Ano yung kahalagahan ng pananampalataya? Paraan ito para tanggapin yung ginawa ni Kristo. Even from that, ay makikita natin yung influence ng deception sa kanila because yung katangian ng kaligtasan na tiyak hanggang wakas ay pagtitiyaga ng mga banal until the end. Yun yung mas angkop na buod. So mula sa pag-iingat ng Diyos na napapatunayan ng pagtitiyaga, bakit ito yung pinapanindigan natin na isa pang katotohanan sa perseverance of the saints? Kasi pinapakita sa atin ng Biblia na yung pagtitiyaga sa pananampalataya at kabanalan ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. True faith ay hindi lamang nananatili sa ating mga labi, hindi lamang sa wishful thinking. Ang tunay na pananampalataya, apektado ang kabuuan ng ating sarili at buong nating buhay. Sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na bahagi ng biblical na ebidensya ng kaligtasan, kung may kaugnayan talaga sa Kanya, yung pananatili sa Kanyang katotohanan. Sinabi sa atin ng John chapter 8 verse 31, in contrast sa mga Hudyo during the time of the Lord Jesus Christ na nagsasabing anak sila ni Abraham. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga tunay na anak ni Abraham na nanatili sa katotohanan. And another thing, pinakita sa atin ni Apostle Paul sa Romans chapter 11 verse 22. Yung mga tunay na sumampalataya, nananatili sila sa Diyos, sa Kanyang kabutihan. Kasi mayroong biblical na ebidensya, ang tunay na pananampalataya, yan ay ang pagpapatuloy sa life of faith and life of holiness. Ebidensya ang pananampalataya. At ito yung dahilan sa mga pahayag sa Biblia na ating matatagpuan na
walang kabanalan, hindi makakarating sa presensya ng Diyos. Pamilyar kayo sa Hebrews chapter 12, verse 14. No holiness, no heaven. Bakit? Kasi yung tunay na mga iniligtas, magpapatuloy sila sa holiness, sa life of faith. Kasi ebidensya ng tunay na pananampalataya ang mga ito. At may mga nagbibigay ng pangunahing pagtutol sa ganitong pagtuturo. Kasi sinasabi nila, anong dapat na pagkaunawa natin sa mga talata sa Biblia na nagsasabi na yung mga mananampalataya maaaring tumalikod. Yan yung tinatanong ng iba. Yan yung argument na ginagamit ng mga against this doctrine. Magamit sila ng mga talata katulad ng 1 Timothy chapter 1 verse 19, shipwreck of faith, 2 Peter chapter 2 verse 20, na daig ng sanlibutan. Para sa kanila, mayroong realidad na kahit tunay na pananampalataya, maaaring humantong sa mga ganitong tanganib. Ang sagot diyan ng Reformed theology ay ang doctrine natin ng apostasy. Ang ibig sabihin nito, yung mga tumalikod sa pananampalataya ay tumutukoy sa mga hindi tunay na mananampalataya ay tatakwil ito hanggang wakas. At ito ay dahil hindi talaga sila tunay na mga Kristiyano in the first place. So that's our doctrine of apostasy. May mga tatalikod sa pananampalataya, gagawin nila iyan hanggang wakas because hindi talaga sila tunay na Kristiyano sa simula pa lamang. Yun yung sagot sa mga ganitong detalye ng Biblia, may doctrine ng apostasy. At ang mga pananalita tungkol sa pagtalikod, in this truth of apostasy, hindi ito tumutukoy sa response ng faith na tinalikuran. Hindi yung tinalikuran ng pananampalataya dyan, yung itinakwil na pananampalataya from those verses ay pagtatakwil sa doktrina ng Ebanghelyo. Yung truths ng faith, yun yung tinakwil nila, hindi yung pagtalikod sa saving faith. Yun yung pinapakita ng mga talata ng kinuto kanina, like 1 Timothy 1:19, 2 Peter chapter 2 verse 20. Tinalikuran nila yung truths ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Meron talagang tinatawag na pansamantalang pananampalataya sa Biblia. Yung mga makasalanan, hindi lamang sila yung mga nagre-reject ng gospel, hindi lamang sila yung mga nagsabing sumampalataya sa gospel, pero hindi si Kristo yung sinampalatayanan, wrong Christ o wrong object ng faith na kanilang ginawa. Meron ding temporary faith sa Biblia. Alam natin sa mga popular na example diyan ay yung parables ng iba't ibang lupa kung saan ginamit ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo ng pag-aasik ng salita ng Diyos. Yung tatlong uri ng lupa doon ay mga hindi tunay na mananampalataya, hindi tunay na tumanggap talaga sa salitang naihasik. Itong hindi nagpapatuloy na pananampalataya o mga pansamantalang pananampalataya sa umpisa, parang katulad talaga yan ng mga tunay na believers. Minsan parang higit pa nga. Pero ang taglay nila, pansamantalang pananampalataya, hindi talaga totoo. Kasi pagka dumating sa pagsubok, pagka humarap sa trying times in life of obedience sa Diyos, ay hindi sila nananatili. What will remain ay yung mga tunay lamang ng mga Kristiyano. Hindi nananatili ang mga may pansamantalang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Kanilang itatanggi ang mga katotohanan ng pananampalataya, tatalikod sa mga tungkulin ng Kristiyanong pamumuhay. Apostasy, katulad ng sinabi natin kanina. Mga pansamantalang pananampalataya ay hindi kailanman naligtas yan sa simula pa naman. Kaya yun yung sagot natin sa mga detalye ng Biblia na tila
may mga tumalikod sa pananampalataya. Mayroong reformed doctrine ng apostasy. But aside sa pagtitiyaga sa pananampalataya at kabanalan bilang ebidensya ng tunay na pananampalataya, kaya nailalarawan yung pag-iingat ng Diyos sa atin hanggang wakas sa pagitan ng pagtitiyaga. Pinapakita sa atin ng Biblia, walang kontradiksyon sa pagitan ng pag-iingat ng Diyos at ng tungkulin ng mga banal na magtiyaga. Hindi ito magkalaban ayon sa Biblia. No. Ito yung two sides ng same coin. Magkaugnay ang mga ito. Dahil muli, yung pag-iingat ng Diyos, ang katangian niyan ay pagtatiyaga ng mga kabilang sa kaligtasan. Marami tayong mga halimbawa sa Biblia na pinapakita yung ganitong balanse. Bibigyan ko kayo itong pangyayari sa Acts chapter 27. So ito yung details ng shipwreck ni Apostle Paul sa verses 21 hanggang verse 31. Kung titingnan ninyo ito, pinapakita sa atin na binibigyan ng katiyakan ng Diyos na yung mga nasa barko maliligtas. Wala sa kanilang mapapahamak. Yun yung detalye from the message ng Diyos doon sa shipwreck event na ito. Lahat maliligtas from the shipwreck. Pero pinakita sa atin yung dapat nilang gawin. Dapat silang manatili sa barko. So, kaya pinapakita lagi yung balancing na katotohanan na mayroong pag-iingat yung Diyos at gayon din may tungkulin ng pagtitiyaga. Lalong higit sa mahalagang katotohanan ng kaligtasan, unawain yung balansing paninindigan na ito. Magkakomplemento, iniingatan tayo ng Diyos, at the same time we strive sa faithfulness to persevere until the end. Magpatuloy ka hanggang sa wakas, kapatid. Yan ay dapat mong gawin dahil sa realidad ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Ang kabiguan, kung mabibigo tayo, na panindigan yung pag-iingat ng Diyos hanggang sa wakas. When we are talking about salvation, mabibreed talaga yan ang pride sa atin. Kasi kakalain natin tayo yung may tungkulin to keep ourselves sa salvation. Mabibreed din sa atin yan ang legalism. Gagawa tayo ng iba't ibang mga paraan na hindi na nakabatay sa salita ng Diyos para sabihin nag-iingat tayo sa ating kaligtasan. Kaya mahalagang panindigan yung pag-iingat ng Diyos sa kaligtasan. Kailangan niyang gawin. But at the same time, kung mabibigo din tayong panindigan yung pagtitiyaga ng mga Kristiyano, magbubunga ito ng maling katiyakan para sa kaligtasan kasi muli pinapakita sa atin yung biblical evidence ng salvation. Perseverance sa life of faith at life of holiness. Yung tunay na Kristiyano ay hindi mawawala sa biyaya. Subalit, dapat tayong makinig sa babala against apostasy. Maganap yung mga huwad na pananampalataya even in our generation na dapat nating imulat yung ating mga paningin. Sa makatuwid, ang babala ng Biblia against apostasy ay kaparaanan ng biyaya para ingatan tayo na magpatuloy sa ating pamumuhay sa kabanalan at pagsisikap sa pamumuhay sa pananampalataya. Kaya huwag natin gamitin ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, para pabayaan yung pagtsatsaga natin sa pananampalataya. Ganyan yung mindset ng mga unbelievers, hindi ba? Nasa langit naman ako pupunta. May buhay na walang hanggan ako. Kahit ganito ako sa aking pamumuhay, nasa bisyo ko ng mundo, kahit may mga kasalanan ako na pinamumuhay, ligtas ako kasi I pray the prayer. Thanks again, etc. etc. Diba? Yan yung mindset ng mundo. Pero hindi gayon. Dahil sa biyaya, bilang mga mananampalataya, lumalaban tayo sa mga tukso ng kasalanan. Lumalaban tayo sa anumang hadlang
upang magpatuloy tayo sa pamumuhay sa pananampalataya. At sa magitan ng pagkaunawa, ng katangian, ng pag-iingat ng Diyos, yung pagtatsaga natin sa buhay Kristiyano, bukawin natin yung sigla, mga kapatid, ng our Christian life. Bukawin natin yung sipag sa pagtatsaga sa pananampalataya dahil nakasalig tayo sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. Kasama natin yung Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya katapatan sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban, yan yung tamang aplikasyon ng isang Kristiyanong nakaunawa sa biyaya ng Diyos, sa kaligtasan. Paglaban sa mga tukso ng kasalanan, paglaban sa mga hadlang, isa pa yan sa mga aplikasyon na talagang naunawaan ng mga Kristiyano ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya tunay na pinapanatili ng Banal na Trinidad ang kaligtasan na pinapatunayan ng pagtsatsaga ng mga banal hanggang sa wakas. Kaya yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng grace o biyaya. Grace mula sa simula, grace hanggang wakas. Ito yung perseverance of the saints. So I think I want to entertain some questions or clarifications. Hindi tayo magtanong, gusto natin may clarify what you heard from me sa ating review ng perseverance of the saints. Sige po, may microphone po. Parang typical po na naging tanong sa mga topic na ganito. Yung po ba isang Kristiyano na nagpakamatay? Siya po ba rin tunay na Kristiyano or sa ba rin? Ano ba rin? Ano na? May meron bang gawin? Kristiyano ba na nagpakamatay? May mga layers ng answer sa question yung that I will simplify. Unang-una yung doctrine na kapag nagpakamatay ka, pupunta ka sa impyerno, doctrine ng Roman Catholicism. Kasi kategory yan ng kanilang mortal sin, suicide. Isa sa mga bagay dapat natin manunawaan. Tuloy yung background ng kanilang paniniwala. Another thing, bilang mga Kristiyano, natin yung pinaniniwala natin, Simul Justus et Peccator, meron pa rin tayong naging sins. Marahil sa mga nanatiling kasalanan na yan, babagsak tayo sa mga matitinding kasalanan, even scandalous ones. Sometimes iba, may crime na nakakamit dahil sila yung mga Kristiyano, mga Torah. Kasi may nananatili tayong kasalanan. Probably because of unguided scriptural teaching at immaturity ng faith, nagawa iyon ng isang Kristiyano. Let's say possibility. Maaaring mangyari yan sa Kristiyano because hindi guided talaga ng biblical doctrine. Hindi talaga nagabayan na umunlad sa pananampalataya. Katulad ng tinatalakay natin sa aking ministeryo sa inyo this day, di ba? Minumulat ko ating mga matasuffering part yan ng Christian life. Hindi yan tinatago sa atin. Probably unguided ng mga uri ng pagtuturo to be founded ng Grace Maria makamit ng isang tunay na Kristiyano because of that may remaining sins. So, I will simplify my answer sa controversial question. Sino ba may katanungan? Magandang topic ito. Ano ba yun? Pwede rin po natin clarify yung mga napakinggan po yung sa akin. Kalituhan po kayo. Pwede po i-clarify. Pastor, yung halimbawa yung
equip niya rin naman kayo sa Christian ethics. Isa yan sa mga mahalagang issue ng Christian ethics kasi homosexuality, yung subject na yan. Pagdating sa homosexuality, hindi natin dinidefine yun ng parang kilos babae. Ang pinaka, sabihin natin, core, summary, sabihin natin, pinaka-central understanding natin na sinang homosexuality na kukumit ng sa kapatiran ay yung kanyang sexual attraction sa same gender. Yun ang homosexuality. Hindi natin i-equate na may mga gender ka pero lalaki. Malambot pero lalaki. Pero yung homosexuality, yung sin, particular sin na yan, ay sexual desire sa same gender. So yun yung i-deal natin na sin ng homosexuality, hindi yung physical act. Hindi naman yun yung condition. Sabi po ba di Abby? Start question lang. Kasi po, Typical po ba yung doctrine ng mostly naniniwala rito mga Bible Baptist sa fundamental, yung one saved, always saved? Okay, so hindi ko lang ginamit yung term, pero yun yung pinupunteriya ko kanina na hindi mawawala yung salvation. Though may ganong reality yung salvation, pero hindi siya sufficient summary ng salvation. So, there is the reality that we will be preserved by God. Ito sa ating tinitingnan na doktrina. Pero, ang mas mainam na summary ng God's preservation sa salvation ay perseverance. Kasi muli, yung mga ganyang inadequate summary ng salvation, nauuwi yan sa wrong basis ng salvation because I pray the prayer, I sanctify. Yan o yan, once saved, forever saved na ako. And another thing yung buhay. Diba? Ini-claim nila yung salvation, even yung kanilang buhay katulad ng unbeliever. It leads sa false assurance. Kaya, kapag ganyan yung binigay na sa amin sa salvation, we charge that na inadequate summary. Salvation na napakadakila na hindi lamang tayo panatilihin hanggang wakas. Yung mga pinapanatili, pinagbago, to mature in holiness, mature in their Christ-likeness. Ganun kadakila yung salvation na nag-iingat sa atin hanggang wakas. Sige po. Di ba po biblical po yung walang paskora? Paano po yung mga nag-exist na mga pastora? Sila po wait safe. Kailangan silang may interview. Kasi hindi naman yung salvation naman natin, hindi naman through our ministry. So, may mga pastor, kahit pastor, pwede false convert. O pastor kang lalaki. Kasi yung salvation natin ay sa Panginoon, sa Kristo. Ay yung people talagang deceive talaga ng influences na kanilang kinagisnan at mga relationships within those kinds of church. Kaya hindi sila makaalis, hindi pa sila na-open sa mga influences ng biblical teaching, kaya naroon sila sa ganung practices. And even siguro, personal level, alam natin na may mga dating pastora siguro, ngayon, may kinalikuran na because convert talaga sila ng experience. So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi kaligtas kahit pastora ka because our salvation is solus Christus. Kay Christ natin sasaya sa atin yung palagayan ng tao sa kanyang need ng salvation, hindi sa kanyang uri ng church o even ministry. There is that possibility na hindi say because probably sa tigas ng ulo kasi dahil sinabi ng Biblia, hear my voice and they follow me. But I think it is wrong to
formulate because pastoral ang said na. May mga, I think, personal level yun ang you should know more than sa kanyang ministry before you say na say siya. Because again, I gave the case, may mga pastoral, dati hindi tinanikuran nila because open sila sa mga right influences ng biblical doctrine, right ministry. Because safe talaga sila in the first place, though they conducted their own ministry. You cannot say that also. Thank you po for that detail. Hindi na mag-raise sa contract conclusion. Pastor, sa po. Meron po akong co-worker na dati po, pastor po siya. Tapos po, dati po, makain siya ng meat, ng baboy. Tapos po, biglang nabago, hindi siya kumakain ng baboy. Bawal daw po. Pinagbawal na. So, ano po yung pwede mo masabi? Merong may mga ceremonial laws sa Old Testament Israel because under sila ng rule ng Diyos directly, theonomic nation sila. Kaya only pa nilang religious life, pati pa ng civil life, and even sa kanilang pagkain directed. Kaya directed ng commands ng Diyos ng malinaw talaga sa kanila. But those categories ng law, ceremonial, civil law, di ba sinabi sa atin ng New Testament, fulfilled sa Panginoong Jesucristo. Because of the coming of the Lord Jesus Christ, ay hindi na kailangan ipagpatuloy yun. Sinabi sa atin ng Biblia, one of the example ay sa book ng Acts, diba inutos ng Diyos kay Peter, pumatay ka kumain, para sa kanya, bawal mo ito. Hindi, dahil nga sa pagdating ni Kristo na fulfilled na yan. So, hindi na nagpapatuloy yung mga utos para yan. Itinuturo lang ng mga details na yun sa Old Testament yung paparating na Christ. And since dumating na si Christ, they serve their purpose. Yun na kailangan ng pagkain. So, yun yung category, yung mga laws ng pagkain sa Old Testament. Hindi siya binding sa New Testament Christian, New Testament Church. Pero hindi po siya nakakapag-iwas. Nakapag-iwas siguro bawal sa kanya sa health. Ika, siyempre, Tagalog, maliwan masal daw siya mag-kill. Kung bawal sa iyo, dahil delikado sa health mo, hindi kumakain ka. Nilagay sa peril yung life mo. So, doon aspect bawal, pero hindi sa issue ng sanctification natin. Pwede hindi po status. Kuya Jerome, may tanong po ba? May tanong po? Sige po. Ay, po, Deacon, sabi na po kayo kung last question na. Sige po. Sige po, may mic po. Susunod sa kalooban ng Panginoon, matuloy. Pag po namatay, ito, diyan po sa langit. Diba? Ano po, diyan sa langit. Tapos yung makasalanan, diyan sa impyerno. Ay, ito po yung hindi ko maintindihan yung halimbawa, pagkalit ng Panginoon. Yung mga namatay, hindi lang magdalaman, tapos yung nakasalanan ng pagkakot, ay pag-ipain. Kasi alam ko namatay. Yung ano, diretso sa langit ko yung pagkakot. Salamat po dun sa... Salamat po sa question. Maganda po na maging malino yung sagot po sa question. Muna po. Opo, kailangan po maging malino po yung sagot ko dun sa question natin. Maganda po yung question po ninyo, Ate Dave po. So yung una po, gusto ko lang linawin na hindi dahil gumagawa ng matuwid yung tao mapupunta sa langit. Na napunta tayo sa presensya ng Diyos dahil sa tagapagligtas, si Kristo. At dahil siya yung gumawa ng mga matutuwid na bagay on our behalf. Kay Christ lang po, kaya pupunta tayo sa langit. He is the only Savior ng sinners. Ngayon po, pagdating po sa
muling pagkabuhay na kasama yung katawan. Sinasabi po niya. Kasi po ngayon, kung sakali yung mga believers mamatay, yung kaluluwa po natin nasa presensya na ng Diyos. Yung po yung kalagahan ni Pastor Fidel. Praise God. Sinasabi niya yung sinasabi niya sa Panginoon, yung sinasabi ng intermediate state. Yeah, intermediate state. Baka sinabi niya yung final state na namin ba ibibigyan ng bagong laman. Papunta po ako doon. Sa intermediate state. So sa layman term, ngayon kung sakaling mamatay tayo, kaluluwa natin pupunta sa langit kung believer tayo ng Panginoong Jesucristo. Pero kung sinner tayo, kaluluwa natin nasa impyerno. Ngayon, bakit higit yung parusa sa second coming ng sinners at napakadakila ng salvation sa second coming? Kasi pinulfill ng Diyos yung talagang design niya sa sangnilikha at sa sangkatauhan. Nilikha tayo sa Genesis 1 with soul and body. Ngayon, sa muling pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung ating kaluwalhatian sa presensya ng Diyos, hindi lang kaluluwa, kasama yung glorified body as He restored yung creation in its new order, mas glorious order. Sa mga magsakita, mas dakila din yung parusa. Kasi hindi lang kaluluwa ng mga makasalanan, kasama yung katawan na kung saan muli silang binuhay, tinapon sa ikalawang kamatayan na buhay na hindi kailanman nabawakas. Okay po, ate? At least natin, di ba ito? Successful. Thank you po. Thank you po. Basta tanong po ulit. Sige po. Yung po isang ano naman po. Last question po. Regarding po sa sinner's prayer, iba kasi sabi ni Paul Washer na ang sinner's prayer ay nagdidid sa tao sa impyerno. Pero kasi minsan kasi kapag i-share ko sa iba, siyempre may masasaktan. So, how can we share this na hindi makaka-open? I don't know kung pareha sila napakinggan because I think I heard yung isang sermon din ni Paul Washer na ganyan siyang sinabi. Kung bakit niya sinasabing daming yung sinner's prayer kasi yung message na pinoproclaim sa sinner ay hope para sa sinner's prayer. Instead, na yung hope ng sinner ay si Christ. So, naging hope niya ngayon dahil he prayed a prayer, she prayed a prayer. So, yun yung naintindihan ko from a sermon, I think, about regeneration and decisionism in Bible. So, yun yung pinakita ko. So, kung paano natin ma-share yun sa humahawak still ng ganong practices without, sabi natin, offensive sa kanila, outrightly. I think turo muna natin yung tamang way. Sa hope na kung saan sila mismo yung mag-seek to clarify, tama ba itong altar ko namin from the teachings that you shared? Tama ba itong pagsasakasay namin ng card needed pa ba ito? Kailangan ba namin mag-pray? I-pray para sa evangelism naman. So I think mahalaga muna yung pag-share sa kanila ang tamang doctrine, pag-lead sa kanilang tamang practice, pwede yung publicly, pwede yung personal sa tao. Kaysa outrightly, wala ka namang ini-establish, sabihin mo na yung correct mo sila without equipping them first. Equip them first sa hope sila mismo yung ka-realize ng kanyang I think mas respectful na question. So, yun na daw po yung last question. Tapos may maulog ko siya. Ito naman ang sabi. Yes, sige. Question ko lang po. Di ba po sa perseverance of the saint po, paano po kaya na hindi siya mag-believe na parang nag-easy salvation by works? Kasi parang di ba yung pag-iisip niya, yung kasi yun, paano po kaya yung pag-persevere niya is hindi parang mag-believe naman sa salvation by works?
sabihin na walang contradiction sa perseverance of the saints sa preservation ng God. Isa yun sa malinaw na pinaninindigan ng perseverance of the saints. Kapag sa perseverance of the saints, at the same time, pinapangawakan natin preservation ng Diyos. Two sides siya ng same coin. Hindi sila magka-contradict, complementary sila. But I will flip the coin. Yung nagsasabing one save, forever save. Sinasabi ba nilang saints must persevere? Hindi nila yung ginagawa. Kaya mas proper na term, timely even our generation, still assert yung term na yan na pinag-isipan since 16th century, still relevant sa ating panahon. Kasi yun yung namimiss ng maraming evangelical na truth. Perseverance of the saints. Yan yung characteristic ng God's preservation until the end ng ating salvation. Okay, so, Ito pa po. I don't know, hindi pa po. Basta. Tapos na, kami na yung tanong. May nagko-confess na believer sila ni Christ. Tapos po, sympathetic din sila sa Christian practices. And then, hindi naman sila, hindi pala sympathetic sa word of God, pero hindi nag-refer sa church. Kailangan sila talaga ang gabayan. Kasi kahit sa general category na binigay ni Christ na all authority under heaven, binigay sa Kanya. Si Christ ang authoritative yung nagsabi, after go, baptism. Yung baptism, yung acceptance ng Kristiyano ng publicly declare para maging member siya ng church. Kalooban yun ng ating King. Kasi Jesus Christ, kung talagang Savior mo siya, kalooban niya ng ating tagapagligtas na malinaw na kung talagang you are submitting under His Lordship. Kalooban niya to become a member of His church na nagtuturo ng matapat na kanyang salita sumusunod sa kanyang salita needs, life and practices. Okay, so let's go to prayer. Panginoon, maraming po salamat sa mga bagay namin na pag-usapan tungkol sa iyong biyaya at ingat hanggang wakas sapagkat meron talaga itong kaaliwan sa aming buhay pananampalataya as we face sorrows and sufferings in this life. Aming dalangin, Panginoon, that may you comfort us ng aming kaligtasan ay mula sa pagpapanatili mo bilang Diyos na Trinidad ng iyong mga biyaya sa amin from this salvation, and as you say to us na we are assured ng consummation, nakita po namin, Panginoon, ang dapat na marka sa aming buhay ay talagang pagtatiyaga sa kabanalan, pagtatiyaga, Panginoon, sa pananampalataya ng bukas. Tulungan po kami, Panginoon, na talagang maunawaan ang doktrinang ito at mula sa pundasyon ng biyaya, talagang patuloy kami sa katapatan sa iyo bilang aming Diyos na manlilikha, Diyos na manliligtas. At pagpapatuloy sa katapatan sa iyong kalooban na malinaw, ipinahayag ng iyong salita. Bigyan mo kami ng biyaya bilang mga individual na mananampalataya, bilang iyong iglesia dito sa Lumban Reformed Baptist Church. Kumito you all these needs in Jesus' name we pray. Amen. Muli po, 2:30 po ang ating service. Maraming